afternoon. Good afternoon. Congratulations. Ayan. Well, una-una, lagi kang nalilinya in a way sa mga action series, no? So, sa tingin mo, ano ang difference dito sa mga una mo lang nagawa? Ito talaga yung hardcore action talaga, Ate Rose. Kasi dati, kunyari, Voltes 5, mas marami action pa yung robot kaysa sa amin eh. Pero ito yung hardcore action na every taping day, hindi pwedeng walang action, hindi pwedeng walang stunts. So, pahirapan talaga. Physically tiring yung bawat araw po namin. And yun yung nagpapa-excite sa amin, sa aming mga batang rin, sa lahat ng cast. Kasi, meron kang nilulook forward every taping day na ano kayang stunts ang gagawin namin yan. Katulad kagabi, galing po aming taping, meron kaming stunt na tatalon sa tren. So, ang daming pwedeng mangyari sa set, kaya syempre ingat pa rin. So, yun, bukod sa heavy action to, heavy drama rin po to, kaya siya naging action kasi yung mga lalaki, lagi nagre-resort sa physical, di ba, pag overwhelming emotion. So, hardcore action. Pinaka-hardcore sa lahat so far. Okay. Balik primetime series ka. Bigyan naman sa tingin mo ang sikreto mo na yung patuloy na pagtitiwala sa'yo ng network to lead a primetime. Mahirap po sagutin yan pero siguro nakikita po nila yung drive ko, nakikita nila yung passion ko sa bawat ginagawa ko po. Actually, wala naman po walang issue sa akin kung kahit saan po akong lagay kasi ibibigay ko yung 101% ko. So, feeling ko po nakikita po nila kung gaano ako kadesidido sa bawat characters and bawat shows na ibibigay po nila sa akin. And hindi ko naman din po sila bibiguin. Kapag binigyan po nila ako ng ganito kalaking responsibility, I'll make sure na I'll deliver. So, ibang legal to no? Dito medyo madumit ka, parang gano'n. Ano to? Simula na ba ito ng pag-ibang imahe mo ng Miguel? Siguro, iba talaga po yung character sa totoong buhay. Siguro mas daring, mas mature, mas aggressive. Kung sabihin natin, mas may initiative. Ano ba yung love team? Hindi, may mga love teams naman din po. Hindi naman love team, pero may mga love interest na papasok dito sa show namin. So, marami po kumipin. Okay, last na. Kasi syempre hindi naman, I don't know if you're aware, if you're familiar with mga batang hilir. So, anong in-offer ko sa'yo? Nag-research ka muna ba? Inalam mo muna ba? Ano ba talaga sila? Tama ba ang mga pinaglalaban ng mga batang hilir? Ano po to? Nire-refer niyo po ba yung movie dati o hindi naman? Mga batang Riles in general. Yun po, di ba? So, actually, sa set po namin, doon talaga kami sa Tondo nag-taping. And yung pinoportray namin character is nararanasan ng mga totoong tao sa totoong buhay. So, every time na may bakante sa set, alam niyo, content chit-chat with them, and mararamdaman mo yung mga problemang pinagdadaanan nila at hindi po ito nalalayo sa mga pinagdadaanan ng bawat characters namin. And nakakakwentuhan ko si Sir J. Manalo dahil sinasabi niya po sa akin na siya ang tunay na batang Riles. Di ba, Sir J? Naglalaro daw sila sa bagon. So, talagang true, parang totoong buhay po itong papanoorin niyo, yung mga pinagdadaanan ng mga taong pinagdadamutan ng karapatan sa buhay nila, ng mga opportunities. Okay, thank you. Thank you. Okay na to. Okay na po kay Ate Rose. Salamat po. Ate Rose, kumuha ka na po ba? Okay na po yung content po. Pasok na. Kaya kami sa'yo talaga, Ate Rose. Miguel, congratulations. Ibang Miguel. Maraming parang size na yung Miguel. Okay na. Iba ka na. Alam mo, so sobrang saya na mga batang isang ito. Bubuyog na isama ko sa akin. Okay na to. Nagka-shooting na ng ito na. Of course, Sir Ronnie Wilkins, bata pa lang po ako talagang Sir Jay Manalo, Sir Jerry, mga bata pa lang ako, napapanood ko yun. Si Sir Roderick, medyo... And
Ito na po ang parang magtatanong. From TikTok. Aba, siyempre TikTok. Siyempre, kasi mga may TikTok dyan, mag-ingay. Siyempre, di ba mga TikTok? Ay, naku. Si Coca na walang kahigilig po mag-TikTok, mga kaibigan. Tawagan natin si DJ Yoko! DJ Yoko! Hello po. Congratulations po sa buong cast. Mukhang maraming makakarelate sa Batang Giles. And ang question ko for Cocoy De Santos, ayan. Kasi alam naman natin lahat, back to yung mga movies mo, yun ang dami. Siya na yan, ngayon- siya na talaga. Yes, di ba? Congratulations to you. And ngayon naman may teleserye ka. Paano mo napagsasabay yung mga projects mo? And ano ba yung feeling na in demand ka ngayon? Grabe naman po yung Indian one. Wow. Thank you po sa napakagandang tanong. Parang hindi ko kaya sabihin. Parang tuwan-tuwa na ako. Overwhelming po talaga. Actually, itong taon na to, blessing talaga. Sobrang masasabi ko pag explain ko itong taon na to sa akin sa isang salita. Blessed. Malala. At paano ko po nakakaya? Sa tulong po ng aking pong manager, shoutout to Boss Vic. Yeah. Sa Boss Vic. sa schedule, sa pagkamata po ng schedule. Kasi ako po, ang priority ko po is syempre yung mahati talaga, yung mapagbigyan din po lahat ng tamang promo po. Kasi ako, bukod po sa passion ko pag-arte, syempre yung pag-promote din ng aking ginawa, itong mahal ko na mga batang Pilipinas. Ano yung pahinga mo? Paano mo siya na... Wala siyang pahinga. Wala siyang pahinga? Wala mo to. May tulog naman Saan si ako? Kokoy. Nakatulog ka naman. Nakamanage mo naman. Actually, yun po yung talent ko talaga. Mabilis po ako makatulog. So, Oo, yan. opo. Oo. Alam mo na Masa, parang- masa yan, masa. Yes, masa. 20 seconds ulit na. Kahit maingay. Sorry kaya Beto. Inakabay. Yun po. Talagang kailangan ng tulog. Kaya ang wish ko lang talaga kapag natapos na lahat ng mga promos bago magpasko, masama yung pamilya mapagpasko. So, yun yung pahinga ko. Yun yung talagang pahinga. Thank you and congrats sa Thank you podcast. po. Thank you, DJ Yo. At sa dami din ng blessings na natanggap ni Cocoy, may blessing din po siya ipamimigay po ngayong hapon. Aabangan po natin maya-maya lang po ang good news Parang niya. wala ko ng riles. At yung pen, walang dadaanan na yan. Maraming salamat. And congratulations, Cocoy. Siyempre, kababol natin yan, si Cocoy. Kaya kabahan kami sa mga kasunod na regalo na ibibigay po niya, mga kapuso. Ito naman, wala po sa PEP, Mr. Bernie Franco. Magandang hapon po, Sir Bernie. Good afternoon. Yung question po for Antonio, Rahil, and Bruce. Ito yung first Prime show nyo, no? So ano yung pakaramdam nung nalaman nyo na kasama kayo dito? Tapos ano yung mga ginawa yung preparations? I mean, yun nga po, first time nga po eh. I was in shock nung nakuha po. Nalalaman ko na parte po ako sa mga bata nila. Sobrang nagpapasalamat po ako sa tiwala na binigay niya sa akin. At we made sure na prepare po kami nag-workshop po kami dito sa Sporty Kami sa ano. And syempre kay Direk Loris, nagpapasalamat po kami sa kanya. Sa malaking tulong po yung ginawa niya po sa amin. At mas mapadali po yung trabaho namin sa set. And yeah, sobrang swerte po. Sobrang swerte ko po. And very blessed po na nakasama ako dito. Yun po, thank you for having me here. And of course po, yun nga, sabi ni Emil, binigyan po ako ng opportunity makasali dito sa mga Batang Giles. And this is my first time show na Pride. And natutuwa ako na makasama ko mga Batang Giles kasi ginaguide na rin po ako nila. As immigrant and fellas, ginaguide po ako mga craft ko and yung scene ko. And nakapag-workshop na rin po ako. Sabi niya rin yung Miss Anna Ferrer, Miss Doris Villan, and super kama po. Thank you po. At gagawin ko po talaga yung 100% for this show po. Yun po. Thank you. Bruce, in English. English daw. Hindi, baka tumugo lahat ng ilong eh. Hindi, ang reaction ko dito nung binigay sa akin yung role na to, I was sobrang blessed din. Kasi may kwento ako, hindi ko alam kung naalala mo to. Pero this was Sunday Pinasaya. And magkakasama kami ni Miguel dito sa stage 4 years ago, 5 years ago. And bigla akong sinabihan si Miguel, kasi mahihayin, sobrang mahihayin to natin. And nilapitan ko si Miguel and I told him na
alam mo, idol talaga kita. Feeling ko you're gonna be a bigger star. And grabe, sana maka-work kita soon. Di ko alam kung naalala mo yun, doon yun eh. Doon tayo nakatayo eh. Naalala ko pa. Dito mismo. Hindi, kung saan nakatayo eh. Basta, seryoso yun. So now to be part in a show with Miguel and all of these stars, with the wonderful directors, this is such a dream come true. And I can't wait na makita ng mga tao yung show na to. It's star-studded, it's full of action drama, and it's gonna be relatable to everyone. Kaya super blessed. And katulad ng sinabi nila yung preparations namin with Director Ian, with Sir Ronnie Ricketts, sobrang intense na mga workshop namin. Pinaghandaan talaga namin to. So yeah, yun po. Thank you. Very well said, Bruce. And follow-up question sa mga seasoned actors and directors natin, no? Ano yung observation nyo dito sa mga youngsters na to sa kanilang dito sa show? And then, do you have any advice pagdating sa showbiz journey nila? Ako dito na magkakaalaman. Sino mo na bang unang gusto sumagot? Isa-isa ko lang si Sir Roderick, Desiree, Jay, Jerry, Sir Richard, Eric Luis, Sir Ronnie, tsaka si Dean. Sir Jay, hindi mo na po. Maano na po ako. Basta ako pagka naka-extend ako silang lahat. Lagi silang ready. Yun, aba. Always ready. Aba, palakpakan naman tayo dyan ako sa person. Importante. Sir Roderick, Ako naman, first time no? First time ko silang makatrabaho. Honestly, siyempre sa simula, medyo hesitant ka pa sa first day that hindi mo sila masyadong kilala. But as the taping goes, parang nakikita mo na mukhang handa yung mga bata. And aside from that, I think they've went through a certain parang training or seminar or workshop. So, sa tingin ko may karga sila. May dala sila at ang gusto ko lang sa kanila, seryoso sila sa ginagawa nila. Kasi kung hindi sila seryoso at hindi nila mahal yung ginagawa nila, syempre alam lang natin kung anong kalabasan. Pero pag minahal mo ang trabaho mo and you're dedicated at may respeto ka sa mga kasamahan mo, I think they will go a long way. Lalo na si Migs na nakikita kong laging nakakasa. Lagi ko sinasabi ko sa nakakasa siya at yung mga kasamahan niya. At tinitingnan ko, meron playtime, di ba? Nangyayari naman yun kasi nakaka-board naman kung buong naghihintay ka hindi ka maging masaya. Pero kita ko pag sinabing ready, take, they're all ready and prepared. thank you, Sir Roderick. Miss Desiree. Sabi nga ni Kuya Vic, I actually had the opportunity to be with these boys under the workshop with Clarice Tavin. And doon pa lang nakita ko na yung sincerity nila na gusto talaga nilang maging mabuti sa craft nila. And they're really dedicated and I'm very proud of these boys. I mean, I actually told them before nung press con pa lang, nung story ko namin, I told them that, you know, enjoy every single moment because this is the start of their rise as artists in this industry. And thankful din ako kay Director Richard, Director Luis, and Director Ralph because without them, talagang sila yung nag-guide sa amin, sila yung kailangan talaga namin sundin para ma-capture namin yung essence ng show na to. And we're very proud to be part of it. Thank you, Miss Desiree. Sir Gia, ito ba? Yeah, gaya ng sinasabi ko lagi, mahalin nyo lang yung trabaho nyo. Yung pakikitungo nyo sa mga katrabaho nyo, hindi lang sa mga artista, kundi mga tao sa mga crew. Actually, I was once like them before na hesitant din ako minsan bumati o mag-approve sa mga artistang malalaki. Pero minsan mag-isang tagtag ng itong mga batang to. At mabilis ko naman sila nakapalagayan ng loob. Actually, madalas ko silang kakwento. And I believe they will go places. Basta maintain nyo lang yung magiging humble nyo. Ganyan lang kayo, huwag magbabago, malayo mararating nyo. Yun, ang kaya sinabi sa I would like to take this opportunity. Papasalamat din ako sa mga directors natin, sa mga co-artists na puro professional. Siyempre kay Maestro Ronnie Ricketts,
Papasalamat din ako dahil siya nag-choreograph ng mga fight namin, siya nag-direct ng fight namin nakaraan. Iniwan ko lang sa kanya lahat. Hindi naman niya ako pinabayaan. Salamat, Maestro. Thank you, Sir Jerry. Maestro! Ay, si Miss Diana, Miss Diana. Ayan, ang nagustuhan ko sa kanilang lima, syempre nung sa workshop una namin pagkikita, nakita ko yung dedication nila sa gusto nilang maging result dito sa show namin. And especially with Miguel, kasi nakasama ko siya since maliit pa siya, nakita ko rin yung transition niya pagdating sa pag-arte. And I'm very blessed na kapag ka-eksena ko siya, talagang may nahuhugot din akong mga emotions from him. Congratulations, Gavin. Maestro, Ron Enriquez. Maraming salamat. Unang-una sa GMA for this opportunity. It's my first teleserye after so many years. Hindi kasi ako tumatanggap ng TV series. It's the first time why? Because I believe in this voice. Yung unang-unang nilapit sa akin ito, niresearch ko sila. Hindi na yung role ko. Sila, si Direk, sabi ko first time ito makasama. Excited ako makasama si Jeric. Of course, si Jane, nakasama ko na. Si Roderick, hindi ko nakasama. Si Diane, the other guys here, no? But looking at it, yung unang ko sila nakita, akala nga nila masyado seryoso o siga when we had our first training. Ang pala yung sinasabi sa kanila, yung focus talaga. Focus. Kagaya yung sinabi kanina, nandun na lahat, sinabi nila. Pero yung sa akin, yung respeto. Number one, dadalhin yan kahit saan yung respeto. Yung focus sa trabaho, sa buhay. Kasi pag nawala yung mga ingredients and professionalism, medyo sisigsag kayo. And you guys are lucky. You have this big studio behind you. Great directors with you. Great cast with you. Huwag yung sayang opportunity. Sa inyo na to eh. Maniniwala sa inyong tao yung viewers. At saka, another thing is, makaka-relate kayo eh. Sa kanila. Kami nandiyan na eh. We're just here to guide them. But the viewers, there's something really new. Ang sarap eh. Parang may palaman, may pagkain na bago. Pag tinignan mo, ito gusto ko. Ito magiging idol. Ang nandiyan sila ganyan. Nandiyan sila rin. Uy, ang ganda na suporta. Ang ganda na mga eksena. Ako, I'm so proud and happy to be part of this. So, yun lang. So, sana tuloy-tuloy lang kayo, ha? Kapit lang. At nandito lang kami to support you guys. Yun! Ang ganda na sinabi. Ang ganda na sinabi natin mga seasoned actors and actresses. Sir, okay na po kayo? So, kapit lang guys. Ang BBTO. At hindi rin BBTO. From GMA Network Online, Mr. Aaron Eusebio. Sir Aaron. Hello. For Direct Richard and Direct Reyes, paano niyo po napalabas yung action and drama dun sa Fire Main Stars? And paano niyo na-balance yung mga batang Reyes bilang hindi lang masyadong action, hindi lang masyadong drama, kundi drama action siya? Good afternoon po, and thank you GMA for letting me be part of this project. Salamat po. And sir, dun sa question niyo, nakasulat na siya. Ibig sabihin, it's a team effort by the creative. Maganda yung script. So doon pa lang sa script na babalansin na kagad yung mga bata, yung mga characters. Actually, well, Richard is the director of this show, and it's really supposed to be action drama. But right now, it looks like an exciting action with young actors. Parang yun ang fresh doon. So, I'm supposed to be, and in fact, you know, the director is to concentrate on the drama aspect. Ibig sabihin yung pagtulog ng yung characters, because when you know yung action is parang pag-externalize ng yan ng kung ano mga conflicts sa kalooban. So very important na kailangan may foundation yung characters, paano sila magkaroon ng motivation yung conflict nila. So, yun ang aking yun ang aking lookout dito sa because dito sa Batang Reyes, because ang
ang action elements nito show na to, napaka demanding, very demanding. And so, they're saying na magandang combination namin ito ni Direct Richard. Thank you for Direct Richard and Direct Louie. Aaron, maraming salamat, Aaron. Tawagin naman natin from Manila Standard, Mr. Nicky Wang. Sir Nicky. First of all, congratulations to the entire cast for this new project. Question lang kay Sir Ronnie. Sir Ronnie, Yes, sir. parang ito yung inyong comeback, no, sa showbiz. So gusto ko namin malaman what made you say yes to this project. Actually, maraming dumarating. So nagkakataon, siguro hindi ko ma-feel siya. No? Maganda eh. Maraming maganda. But when they offered me this project, nag-zoom kami nila sa Erwin, sa Dennis, from Lilibet of course. And we had this very nice talk. Kasi minsan nagdidemand din ako eh. Anong gagawin ko, anong pwede kong tulong. Pakialamero ako sa fight. Honestly, that's my forte. Fight, pakikialaman ko yan. Minsan tatampo yung iba eh. But that's how I do it. If I don't be part of it, hindi ko feel nakasama ako. So when they told me, sige direct, tutulong ka, turuan mo yung mga bata. So, yun na. Kita ko yung mga bata. So I felt yung excitement eh. You know, very important when you do a project. Hindi lang yung pera, hindi lang another project. But yung excitement, yung adrenaline rush, that's what I call it eh. Sa first day nga, actually, hindi ako nakatulog. I only had 3 hours of sleep. Excited. Sobrang excitement. Kasi ganun ako pag first time ulit bumabalik yung dati. Anong gagawin ko dito? Kaya ko pa ba? Buti, bait ni Direk, Richard, parang barkada. So I felt I belong. Yung staff, yung crew, of course, yung mga bosses natin. Ang sarap ng feeling. So, nandun yung gusto ko. Yun yung hinahanap ko. Of course, yung other projects na naman na in-offer. Ganun din naman. But this time, you're part of it eh. Pag nandun na ako, hindi ako kasama, I don't feel good about it. Pupunta ka lang sa set, buka, tapos na. Ang gusto ko, inaalam kung pwede mangyari. Tapos susundot ako, baka pwedeng idagdag to, pwedeng ilagay ito. Nagsasuggest ako, and I'm open to that. Natutuwa ako doon yung may sense yung sinasabi ni Ronnie, di ba? So, yun yung nagbigay ng kahalaga dito sa project na to. At yung supporta ng network sa amin. And these guys are really great. You know, the cast, parang wala walang mataas. Lahat kami pantay-pantay. Siguro yun ang pinaka-importante. You go to the set, everybody's normal. Walang kala mo, mayabang ba to? Mabait ba to? Si Jeric nung una, kala ko mayabang. Si Jay, of course, nakasama ko na, masarap na kwentuhan. Parang school, excited ako pumasok. I think that's the word for it. You know, so happy to be part of this. At saka po yung parang yung character niyo parang tailor fit sa inyo eh. Nung sa teaser kanina, parang meron pa yung training ng mga realist voice. So during that, sa pag-shoot noon, kamusta po yung 5? Ano po nagustuhan niyo dun sa... Una, siyempre yung gulat eh. I think yung nagugulat sila sa gagawin ko. Kasi tailor-made sa akin to eh. Kasi I teach martial arts by nature, natutulong sa mga bata. So when I teach them, may mga adlib din ako na may hataw, may tulak, may sindak. So nababahagi ko na magandang yun. Hindi lang sa kanila, pati sa mga viewers. May lessons eh. Yun na yung importante rito, no? May matututunan sila. Hindi lang puro forma, yung pinagdadaanan ng mga bata, hinuhugot nila direct. So yung ingredients is very important. Makaka-relate ka. You know, yun ang gusto ko dito. You can relate. Like my role, you know, those instructors, martial arts group, yung mga fans ko, hahanapin nila yung ganito. Hindi yung adorno ka lang na pop in, pop out. But may mission ka. At maganda yung mission ko dito. Kanina, tinanong kayo kung anong may advice nyo sa mga batang riles. Pero ano naman po nagustuhan nyo sa mga batang riles during yung parang shooting nyo ng training nyo sa parang voice or... Ako yung una-una, no, when I teach a student or an artist, I always look at the time. Yung oras, kung ano sila darating. Kasi doon mo makikita kung interesado sila o hindi. At sino papaiwan. You know, these guys, when we push them, I brought some instructors from other discipline, from other styles. When we assess after all the training, sabi niya, brother, maestro, ang babait ng mga bata.
ang sisipag nila, they don't wanna stop. Yun ang importante, ganado. So sabi ko, tuloy pa rin natin to, we don't stop sa training. Kahit sa labas, gawin pa rin natin. Kasi, they will carry it, parang yung disiplina. How to live with people, yung respeto, magagamit nila, hindi lang offensive at defensive. You know, so I'm really, really proud of those guys. I mean, these guys here. You know, so happy ako to be part of them na binugroup ko sila hanggang sa taping to, hindi lang yung time na nagturo ko. But also when we do sa set, kami ni Roland, nagkikwentuhan, si Miguel. Pati sa buhay, kinikwento ko rin yung buhay-buhay. Diba, maraming salamat and congratulations. Thank you so much. Thank you, Sir Nick. Ito naman po, dire-diretso tayo from Manila Bulletin, Mr. Robert Regentina. Sir Robert. Okay, magandang hapon po. Kay Mr. Jerry Caban and Jay Manalo. Two questions. Number one, hindi na bago sa inyong paggawa ng action movies at drama. So, ano ang naging challenge sa inyo sa serye nito? Well, yung challenge na binibigay ko ngayon, kung ano yung papatalo ko kalaman sa akin, yun na lang. Challenge taken. Ako, I made 49 movies. Starring role lahat yun. So tuwing may gagawin ako mga bagong movies o serye, laging challenge sa akin. Dati kasi, hindi rin ako tumatanggap ng mga serye. Kaya lang, napansin ko, may mga action stars na pag-iiwanan. Dahil sa amin, mahirap talaga tumanggap ng supporting role eh. Hanggang sa dumating sa amin yung panahon na, itong role na to, maganda to, challenge to para sa amin. So, nag-umpisa na ako tumanggap ng mga supporting role. So, yun. So, very thankful din ako sa network at hindi tayo nababakanti dito sa trabaho natin. So, ako, trabaho lang din ako ng trabaho. At actually, bago ko gawin itong mga batang release, meron pa talaga akong lolong. Kaya lang, unang nag-taping to. So, sabi ko, anong pipiliin ko? Yung lolong o ito ba? Kaya pag tumuwid ako ng lolong, ang iwanan ito, maraming magagalit sa akin. Dito na ako, sabi ni Direk. Dito na. Then for my last question, may mga pinaghandaan ba kayo dito ng eksena na dapat namin abangan? Ano bang pwede na i-share? Well, kami, sa parte namin nila, Maestro, kukulat kami sa mga importe namin, yung mga action scene. So, syempre, kailangan paghandaan namin yun. Ano ba yung pwede namin ipakitang bago na hindi pa namin ginawa dun sa mga nakaraan namin sa Mr. G? Just go with the flow. Very well said, Sir. Very well. Just go with the flow. And syempre mga kapuso, natin kalimutan mag-hi tayo sa mga nanonood online. Ako, ang dami nanonood ng mga kapuso ngayon. Sana po nasa mabuting kalagayan. At yun naman, dire-diretso tayo. From TikTok, Mr. Pao Canyamo. Hi, Pao. Hello po, good afternoon. First, congratulations to the cast and of course to that. I have a question for Mr. Ronald Colate. I'm here po. So, talking about longevity of careers, ano po kayong dapat namin abangan sa inyo dito sa mga batang Riles? And makikita pa rin po ba namin yung side as creative? Actually, napagnitingan namin, kasi pinag-usapan talaga kung paano namin i-execute yung role ko. Kumbaga, hindi natin kasi maiiwasan, hindi ba? Like, kahit anong gawin kong show, may mga hinahanap pa rin eh. So, nagre-request, honestly, alam niyo naman siguro, kahit yung mga old movies ko na nagawa na, nagte-trending pa. So, parang hindi may alis. Minsan, ako na nag-assert na, pwede ba wala nang ganito? Pwede ba nung nag-meeting kami nila Sir Edwin, di ba, at Sir Dennis, parang ganon. Kaya lang sa shooting, nag-iiba eh. Di ba? Hindi talaga mabitawan na seryoso lang. So, lalo na, ang anak ko dito, ang maganda, si Lala at Lulu. Parang pag nagsama kami tatlo, parang pwede wala yun. Di ba? So, nagkakatuwaan kami. But ang akin lang kay Direk, magaling naman si Direk Richard eh. So, tinitipla din at hindi niya pinupush ng talagang kung ano yung napapanood niyo. But later on, I think kung pagbibigyan natin yung mga audience, kasi minsan sila rin nagre-request, hindi ba niya gagawin to, di ba? So, ibibigay natin kung ano yung gusto ng tao. But, hindi tayo aalis kung ano yung talagang goal ng teleserye nito. So, nandun pa rin seriousness, nandun pa rin pakikipaglaban para sa Sitio Liwanag. Pero yung light moment,
medyo sinusundot na ni Direk Richard. At maganda naman at okay naman yung dalawang anak ko. And follow-up lang po, speaking of sa dalawang anak ninyo, kamusta naman po working with them? Gulo? May nakuha kayong techniques as comedy. Ang gugulo? Hindi, joke. Sweet sila eh, okay? At yun nga na yung una kami nakita, parang nakakainis kasi sabi nila, ay, napapanood lang namin kayo, yung gano'n. Parang tumanda ako masyado. Tawan-tawa ka. Diba? Parang totoo sinasabi ko, diba? Parang sinabi niya na, hindi pa kami pinangalan, artista na kayo, parang gano'n. Pero hindi, masarap kausap. Maganda kasi may matututunan din ako sa kanila eh. Lalo na yung language, yung bago na ngayon eh. Katulad yung mga naririnig ko sa kanila mga warla, ano pa yung mga gano'n. So kailangan lang makipag-usap pa ako sa kanila. Siguro napapansin nila na I pay more attention dito sa dalawa because I wanna learn. Kasi iba rin eh, iba na ngayon eh. So iba na yung mga ligwahe no, na ginagamit natin ng chess! Diba? Pinadita na natin, but hindi pa rin mawawala yun. But what is important is, sa lahat ng ginagawa ko talaga, gusto ko, ini-enjoy ko yung show na ginagawa ko. Kasi pag nawala yan, parang hindi maganda ang dating kahit sa katawan at sa isip ko. But this time, I'm enjoying what I'm doing at I'm enjoying the show. It's going to be a good show at alam ko naman na talagang papatok ito at magugustuhan ng tao. Thank you again for another time. This is my third teleserye sa EMA, kaya I'm very proud kasi hindi naman sila gagawa ng alam nilang hindi maganda. Lagi namang maganda ang iniisip at gagawin lagi ng GMA Network Entertainment. Yeah. Thank you, GMA, for this nice show. Nice show. Salamat po. Thank you po. Ako si Roderick, hindi ko kalimutan. Sir Roderick, nakakaluwag-luwag po itong dalawang ito. Oo. Marami na pong ipon ito. Grabe! Sobra, baka sila na nga pong, gusto nyo bang magparabalo sila? Ayan na, kumakabahan tayo. Tinatanong ko nga sila, pwede ko ba sabihin? Tinatanong ko nga sila, Yes, Sir Roderick. Pagkatapos ng taping natin, saan punta nyo? Saan kayo nakatira? Sabi nila, ang layo po ng bahay namin, saan yung isa mo? Sa Pampanga. Yung isa naman, saan kayo naman? Gagalitin. O paano yun? Pabalik-balik kayo dito? Ay, hindi po. Naka-check-in kami. Sorry. Check-in sila. Sabi ko, bongga. Pero okay sila. Congrats din kay Lala at kay Lulu. No? Ito grade 2 pa rin po hanggang ngayon. Opo, grade 2. Ayan, ito na. Dire-diretso tayo from Abante News Online. Sir Dondon Sermino. Sir Dondon. Hello. For ano naman to, for Diana. Welcome back, Diana. And first kay Desiree. Hindi kasi parang mother yung character niya dito, di ba? So, nakarelate pa kayo or paano kayo nakarelate sa mga characters? Opo, mother ako dito ni Miguel. Sinasabi ko sa kanya minsan na nakikita ko talaga na parang anak ko siya dun sa mga eksena kasi medyo dun sa character namin mas mag-ina, medyo marami kami mga hindi pinagkakaunawaan, marami kami pinag-aawayan, ganyan. So, kaya nga sabi ko kanina, thankful ako dahil may nakukuha akong emotion sa kanya dahil minsan talaga ganun yung nararamdaman ko kapag pinapagalitan ko yung anak ko. O kaya, oo, doon talaga, tapos lalaki pa. Lalaki yung panganay ko. So, yun talaga yung magandang hugot ko dito sa show with Miguel. Relatable talaga kami. Okay. Desiree. For me naman, I'm glad that I'm a mother. So, mas naiintindihan ko ngayon ang nararamdaman ng mga nanay. Ganun pala talaga, no? It's different kapag may anak ka na talaga. And I'm thankful na ang anak ko dito si Bruce. Actually, meron kami kasi ng workshop, there are certain things that we find out about each other. And we have something very common. So, syempre, I can't share it with the crew. So, what happens in the workshop stays in the workshop. So, we have something very in common. So, I'm happy na nagagamit ko yon habang nagkaka-eksena kami. And ang totoo, si Scarlett, ang weakness na talaga. Kahit matapang siya, kahit powerful siya or whatsoever, ang weakness na talaga is her son. Pero follow-up na lang, Diana and Desiree. Ano yung medyo mahirap na experience mo dito sa AP? Saan po? Sorry. Sa set, sa AP.
Siguro po yung pinakamahirap na naging eksena ko is yung namatay yung asawa ko dito. Parang ayoko siyang, kasi parang nangyari siya sa akin before. So parang ayoko na siyang balikan, ayoko na mag-internalize about yun sa nangyari sa akin dati. So, yun po. Sorry. Oo nga, no? Parang yung na-pattern din. Tapos may anak ka rin na medyo malaki naman. Yes po, parang nangyari sa totoong buhay. Baka sinadya ng siya, no? Kaya isip na nakakita. As for me naman, I'm very thankful na nabigyan ako dito sa GMA. Thank you talaga. Kasi it's my first time back after so long. I've been with the other station also. And nabigyan ako ng opportunity to be part of this beautiful show. I guess I'm mahirap lang, or I'm still trying to work through it. Kasi I'm always lined up as contributor. So I guess what I can do here differently is to be a different kind of contributor, which hindi ko pwedeng, kung ano yung ginagawa ko dati, hindi na pwedeng gawin. So that's what I'm also still learning about, of course, with the help of Direct Richard. I'm thankful also sa workshops na nagawa namin with Direct Reese. Kaya hindi talaga pwedeng i-pattern yung pag-i-contribute ako before to now. It has to be different. And of course, because I'm with Jimmy, it has to be different. Ayan, thank you very much. May ano lang akong bonus question of course, kay Kuya Gibson. Hindi pwede na. I don't. Hello. Kasi di ba, sabi mo kanina, kailangan i-enjoy mo yung work, i-enjoy yung character. So, ano yung pinaka-fun sa character mo? Kasi, ano ba feeling na parang bago sa yung character sa Robert? Hindi ko kasi masabi rin doon na talagang bago. Parang pigil kasi, yung pinanood namin parang pigil na ayaw pang tomorrow eh. Kasi kung yung napanood niyo, ito yung week 1, 2, and 3 pa lang. So, meron kasi pang mangyayari. Kumbaga, patapang kasi ako dyan sa sityo. Barako ka dito. Oo, lumalaban din naman ako dyan. Kaya lang hindi ko pa alam kung kailan lalabas ang sikreto. Yung sikreto lang na kakausapin ko mga anak ko para maintindihan nila. Kumbaga yung pinagdadaanan namin sa sityo, tsaka yung relasyon ko rin bilang isang single parent. Kasi nag-iisa ako eh. So siyempre, hindi naman sila mga bata, malaki na sila. May mga questions din sila tungkol sa akin. So nandoon pa rin yung magandang part. And after that, medyo may mangyayari na. Siguro tama yung observation mo doon. Medyo pinipigil, kinokonti-konti. Pero lumalabas eh, no? Lumalabas. So, Congrats natin, balik ka dito. Hindi pa. Hindi pa kayo. Parang ano pa lang. Hihintayin mo pa. Mga ilang weeks pa yan. Hindi. Parang buy now, day later. Hindi pa natin alam kung ano nangyari. Pero hindi ko alam anong week yun. Pero hindi pa. Kasi tinitimpla-timpla pa eh kung ano yung mag-work. Hindi ba? Kasi as much as possible, kahit ginagawa ko na to, noon pa, gusto ko pa rin, iba pa rin yung tanggap ng tao kung saan naman sila kahit paano matutuwa na maiba naman ang konti. Kaya konti-konti lang. Actually, yung description namin dito, Nino Direct, nung nag-video call conference kami, pitik-pitik lang muna. Pitik-pitik lang. Pero mayroon namang saysay kung ano yung nangyari sa akin bilang ama nila. Pero mahirap pa sa'yo yung role mo na. Hindi mo pitik lang muna. Mahirap in the sense na siguro akala nila basta magpatawa ka, okay na, no? Pero alam niyo naman lahat ng natin pinag-uusapan na kayo mga kaibigan natin sa press dito. Alam niyo naman mas mahirap talaga ang comedy, di ba? Kaysa sa drama. Kasi sa drama, isi-set lang yung load, di ba? Although dyan yung meron ka namang Direct Loris Gillian na ayun na nga, yun na yung magiging guide mo. Alam niya yan eh. Expertise niya yan. Kaya lang, pagdating sa comedy, siyempre may bitaw na dapat inaaral mo yun, kung kailan ka papasok, kung anong tama. At saka ako medyo maingat ako eh. Sa totoo lang, hindi ako kasi pwedeng bigay ng bigay tapos mararamdaman ko medyo ma-off o may tawag mo doon. May ilan, gusto ko yung for fun na joke lang at matutuwa ang tao. Kaya konti-konti lang. Hindi nakaka-offended. Okay, last na lang. Pero kaya di ka nung feeling na katulad nga sabi mo kanina, laging nagtitrending pa rin yung mga ginawa mo nung araw, di ba? So, anong pakiramdam na gano'n? Parang, for example, yung Dalago, Walking Catriona, sa'yo nang galing, yung mga gano'n, ang feeling na talagang nabubuhay pa rin yung mga characters. Actually, hindi na ako yun. Yung mga netizen na yun eh.
Hindi ba? Pag nung umikot si Catriona, patinikiti na kagad yung ikot ko sa Balat Lipstick. I feel honored and proud, no? Kasi I'm talking about 20 years ago. Tapos umiikot pa rin yung mga ginawa ko noon. And I'm very thankful naman, lagi ko sinabi sa dati kong interview. I'm very thankful sa mga vloggers, sa mga gumagawa nito. Kasi sila yung bubuhay talaga eh. Kung tutusin kung wala sila, wala na, nakalimutan na yan ng tao. Pero sila yung binabalik-balik nila yung mga jokes ko noon, at yung, yun nga, trending. So I'm very, very thankful and very grateful na kaya siguro kahit bata dyan sa sitio, dyan mismo sa Tayuman, mga 9 years old, 12 years old, kilala pa rin nila ako. Yung pala, sabi, bakit mo kilala iyo? Kita po kita sa YouTube, nanonood mami ko ng movies mo. So doon, nakakatulong, malaking tulong sa akin. And up to now, no, wala pa rin pwedeng sabihin na pwedeng pumalit kay D. Roderick Paulano. Doon na yung kalaman sabihin. Pero thankful, salamat. At salamat lang na nandito pa ako at gumagawa pa ng pelikula. Maraming pwedeng gumanap ng gay character, pero parang pag ikaw daw, ibang hindi. Hindi ko alam. Thankful lang ako, siguro blessed lang ako na dyan pa rin at nasusustain ako ng Panginoon na mag-perform. Siguro it's really destiny ko talaga na to make people happy and to make them laugh. And to make things easy for them. Yung hindi puro sila mabigat at dibdib. Dito lang ako para po magpasaya sa inyo. At kahit lang po sa 30 minutes na makalimutan ninyo ang problema dahil sa comedy, gagawin ko po yun. Thank you very much. Thank you, Don. Salamat sir. Salamat Sir Dondon, Sir Roderick. Maraming salamat. Yes po, salamat din. Eto na. From TikTok, Sir Neil Serrano. Neil? Hi, sir. Hello po. Congratulations po sa lahat ng cast. My question is for Miss Stephanie. Hello, Miss Steph. Here's my question. Mas nakilala ka sa larangan ng music. Pero ngayon, ang dami mo na rin experience or projects acting. Kumusta ang experience shifting to drama? Ito po, first time ko yung teleserye po, and sabi ko nga nung nag-storycon kami, sobrang hindi ako makapaniwala na naniniwala sila na kaya ko. And sa experience ko po so far on set, talagang lalo ko pong natututunang mahalin yung pag-acting din po, kung paano ko nagsimulang mahalin yung pagganda ng bata ako. Na minsan ko po kinatakutan tong pag-arte kasi nahihiya talaga ako, pero ngayon sobrang nag-look forward po ako na pumasok sa work, and blessed po ako palagi na yung mga kasama kong cast and production team ay sobrang encouraging and parang motivating po. Hindi ako nakaka-feel ng any competition pagkasama sila. Balance po yung professionalism and yung fun at work. So, ang masasabi ko lang po, hindi siya naging mahirap na adjustment for me kasi katulad ko po na minamahal ko yung trabaho ko. Itong mga tao po na to, mga actors and actresses na kasama ko po ay mahal na mahal din nila yung trabaho nila. Kaya sabay-sabay po kami natutulungan kapag work mode na. So, sobrang grateful po and I'm also blessed to be a part of mga Batang Riles. And follow-up question po. Ano pang mga dapat namin agawan sa'yo dito sa show? And may mga action scenes ka na dito? Ano action scene? Well, syempre, ano po to, action drama. So, hindi ko pa man po masyadong mai-share sa inyong lahat. Pero, masasabi ko po na maabangan nyo, makikita nyo rin po kami siguro na ma-action-action doon. Nilala at Lulu. And, ayun, abangan nyo po kasi excited din po ako. Thank you. Actually, may patikim na, Seth, di ba? Yung TikTok niya, lumipad ko sa... Yun yung action. Lumipad ko sa Reels talaga. Sabi, ito na yung action siguro. Di yun kaya ko nilabigay. Nawala, lumipad sa ere. Ay, nakakabangan natin, Seth. Okay, ito na. Maraming salamat, Sir Neil. From Lionheart TV, Sir Richard Paglikawan. Sir Richard. Hello, good afternoon. Yung first question ko ay para kay Miss Faye. Hi, Faye. Hello po. Good afternoon. Kasi napansin namin yung mga previous project mo,
nalilinya ka dun sa mga pagkagulan na ano, is yung last yung playtime, ano, yung madalas kayo dun sa side ng mga napapaaway. So, kumusta naman yung experience mo dito? And, anong klase ba yung maibibigay mo dito? Ano, if ever yung may away mo? Syempre ngayon, I'm very excited and grateful na nabigyan ako ng chance na mapakita, ma-showcase ko yung talent ko sa pag-action kasi dream ko talaga yung action eh. Even before pa, nagka-training talaga ako ng action kahit wala pang na-offer sa akin para mapansin ako ng GMA. So, worth it naman. So, thank you GMA. Napansin ako, nabigyan ako ng pagkakataon. And syempre, excited ako, grabe yung mga makakasama ko dito, mga veteran actors sa mag-action. So yun, excited ako, especially Sir Ronnie, makaka-eksena ko siya. And ayun nga, maraming ma-action yung character ko dito, matapang si Georgina eh, hitwoman siya eh. So, sobrang excited ako na mapakita sa kanila yung kakaibang Faye Lorenzo, na hindi lang siya pang sexy, kaya rin niya maging ma-action. Action sexy! Ayun, nabigyan mo kami na... So, pinaghandaan mo talaga yung role mo dito? Yes. Sobrang pinaghandaan ko siya kasi magagaling yung mga cast dito lahat eh. At saka sobrang excited ako every time na magte-taping pag may call time ako kasi lahat sobrang saya kasama. And ayun nga, enjoy eh. Na-enjoy namin yung bawat character na nabigay sa amin. So, I'm very happy talaga na nabigyan ako ng pagkakataon. Lalo na magagaling yung mga directors namin. At eto na, madalas makakasama mo si Miss Desiree, si Jay Ronaldo, and si Bruce. So, kumusta katrabaho sila? Madalas ko po kasi hindi eksena si Miss Desiree. So, nung una, medyo naiilang ako kasi parang yung face niya kapag naka-seryoso talaga, parang masungit. Di ba po? Kaya pero nung in-approach ko siya, grabe, ang sweet. Napaka-sweet po niya. Yun ang masasabi ko na parang, hala, ganito pala siya. So yun nga, matakit si ate. And si Bruce, naka-explain ako naman si Bruce before sa playtime. So hindi na rin naman kami nagkailangan. So okay lang. Masaya din ka-work. Actually lahat. Lahat kami dito, masasarap. Okay kami. Masarap talaga? Faith, pakiliwanag nga muna yung masarap na yan. Masarap ka trabaho lahat. Ginawa mo kami pagkain. Baka naman kasi may nagpapakain, palagi may dalang food. Ay, masarap kasi yung pagkain. Ayun. Yeah, always meron food. At patutunayan mo, Faith, talaga na, Faith, patutunayan mo dito na ikaw ang bigo. Diretso kami kanina na siya yung bigo. Maraming salamat. Thanks, Faye. Yung next question ko kay Teresa. Kasi di ba, nag-start ka as recording artist, pero syempre, nagkaroon ka na rin ng mga dating, ng mga acting projects. So, kumusta naman yung, pwede ka ba mag-share paano ka nakapasok dito? Kasi first project mo ito with GMA, right? Nagkaroon po ako ng project before, years ago. Tani kala, sa GMA din po yun, parang April, Holy Week. Holy Week special. Pero ito po yung first teleserye na talagang prime time. And sa Viva po sabi lang po sa akin ng RR ko one day na ini-inquire ako. So parang na-feel good naman ako na wow, napapansin ako. Parang it really feels good. Kaya nagpapasalamat po ako ni Sir Dennis, kay Sir Erwin, sa po sa lahat na buo na Batang Gilas kasi it's a big opportunity for me to learn more. And since new handout ko po talaga yung acting, excited po talaga ako matuto sa mga veterans and sa mga new actors na nakikilala